Maverick Amnisi, plano na daw bitawan ng Barangay Ginebra dahil mawawalan daw siya ng spot once nakabalik na nga si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray sa lineup ng Barangay Ginebra. At team governor ng Northport Batang Pier na si Eric Arreola nasangkot sa isang gulo at sinapak ang player sa laro. Ano kaya ang isa-sanction na ibibigay nga ni Commissioner Willie Marshall dito? Sa past games na lumipas nga dito sa Barangay Ginebra at kahit nga na nakaraang conference ay napakaganda nga ng nilalaro ni Maverick Amnisi at nagiging consistent nga siya. Nagiging pamatay sunog nga siya lagi sa mga 3-point shot na ginagawa niya. Siya nga kasi ang inaasahan sa bench player ng Barangay Ginebra kapag kinakailangan nga nila may mag-init o yung tipong hindi nga nag-iinit itong sila Scottie Thompson or sila Brownlee. Kumbaga nagiging 6-man nga siya dito ng jeans. Kuminsan nga nagiging first 5 pa nga siya kapag napapansin nga ni Coach Tim na maganda ang matchup dito. Lalong-lalo na last conference mga ka-sports na kung saan kaya nga sila nakapasok dito sa finals ay dahil din sa tulong nga ni Maverick Amnisi sa pagiging deadly 3-point shooter niya. Pero ngayon, napapalapit na nga daw ang pagbabalik nila Jamie Malonzo at Jeremiah Gray ay nanganganib nga daw ang magiging spot nito dito sa Barangay Ginebra lineup dahil mapapansin nyo naman na sobrang loaded na nga nila dito sa guard position at mukhang kinakailangan na nga nila ng height at speed at the same time. Kaya naman nasa trading list na nga raw talaga itong si Maverick Amnisi ayon nga sa rumors. Tulad nga ng sabi ko kanina, mas priority nga raw nila itong sina Jeremiah Gray at Jamie Malonzo dahil nga sa height at speed na nagagawa nga nila. Parang hindi raw kasi enough yung pagiging height nga ni Maverick Amnisi compared dito kay Jeremiah at Malonzo. Sobrang versatile nga kasi nilang dalawa. Unlike dito kay Amnisi na 1 or 2 nga lang pwede niya magawa. Kaso nga lang mga ka-sports, ang mapapansin ko dito ay malaking sugal nga talaga if bibitawan nila si Amnisi para nga dito kay Jamie Malonzo at Jeremiah Gray na alam nyo naman na sobrang prone nga sa mga injury, unlike dito kay Amnisi na kaya na nga talagang tumapos ng isang conference at sa palagi ko sa ilang years niya nga dito sa Ginebra ay never pa nga siya na-injured katulad na nangyari dito kay Jeremiah at Malonzo. Parang mas madaming games pa nga nilaro itong si Amnisi compared dito kay Jeremiah Gray. O sabihin natin na bata pa nga si Maya pero sa ilang sunod na taon na na-injured nga siya, parang magiging malaking problema nga ito para sa kanila. Unlike dito kay Amnisi na may napatunayan na nga at aasahan niya rin sa depensa. Kumbaga nagiging import defender nga rin siya at kaya niyang sumabay dito dahil sa ganda ng katawan at lakas ng katawan niya. Kaya magiging palaisipan niya para sa Ginebra kung tuluyan nga nilang bibitawan itong si Maverick Amnisi dahil nga bibigyan nila ng spot itong si Maya at Malonzo. Alam nyo naman na nagiging spot up shooter nga nila itong si Amnisi. Pero pagka nandiyan naman si Malonzo, sa malamang mahahati na talaga ng oras or yung playing time na makukuha nito. Kaya abang-abang na lang tayo mga ka-sports kung tuluyan nga talagang ililipat itong si Maverick Amnisi dahil gusto nga raw kasi ng Barangay Ginebra ng isang big man na aasahan na dahil alam nyo naman na si Japet Aguilar nga lang ang inaasahan natin dito sa loob ng court kapag kinakailangan nila sa ilalim Medyo nagkakaedad na nga rin itong si Japet mga ka-sports at alam nyo naman yan. So bugbog na ang katawan niya. Nahihirapan na nga sila kapag once nilabas na nga itong sa Aguilar sa ilalim ay parang nahihirapan na nga kung sino talaga ang magiging isa pang big man, yung magiging backup. Sa kabilang dako naman mga ka-sports ay tungkol naman dito sa governor ng Northport Batang Pier na si Eric Arreola. Namataan kasi siyang nanonood sa isang game dito sa anak niya na kung saan kasama nga sa isang laro ng De La Salle Sobel at Arenja College na kung saan nandoon nga siya sa sideline para sumuporta sa kanyang anak. Kaso mga ka-sports parang habang nagkakagulo nga yung mga players ay may hindi nga raw siya nagustuhan na sinasabi at parang action nito lalong-lalo na sa mga players. So hindi nga raw naiwasan ni Eric Arreola na makisali at makigulo dahil napapansin niya na naagrabyado na nga raw ang kanyang anak. Hanggang sa lumala at may nasuntok at nasipa nga raw siya dito. Mabuti na nga lang ay naahot nga siya ng management dahil sa kalagitnaan ay parang lumalala na nga ng gusto yung away.
Alam pa naman ng karamihan na mataas nga ang tangkulin ni Arreola dito sa PBA na kung saan governor nga siya ng Northport Batangier. So parang pinapangalagaan nga raw nila yon. Kaso hindi na nga raw na pigilan ni Arreola ang init ng tensyon na nakikita niya na parang naagrabyado nga yung anak niya tulad ng sabi ko kanina. Hanggang sa ayun na nga, tinigil lang laro at diniklara na nga na panalo itong De La Salle Zubel para matapos na nga lang. Pero magiging malaking problema nga ito kay Arreola dahil na-involve nga siya sa isang gulo. Kaya naman nung nalaman nga raw ito ni Commissioner Willie Marshall, mga ka-sports baka patawan nga raw siya ng sanction dito at baka 5 or 10 days nga siyang hindi nga pwedeng magpakita muna sa PBA ayon nga sa rumors habang malaro ay Northport dahil nagiging masama nga raw ehemplo ito sa mga bata, lalong lalo na governor nga siya ng Northport. Kumbaga para magiging bad image nga raw siya na kung saan dapat ginagaya nga raw siya at magandang ehemplo nga daw siya sa mga bata.